Huling araw na ng confirmation of charges hearing sa kasong Crimes Against Humanity for murder at attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ano ba ang aasahan pagkatapos ng pagdinig? Sa loob ng 60 araw, maglalabas ang written decision ng pretrial Chamber 1 judges. Sasagutin nila ang tanong, sapat ba ang mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte? Kung oo, kukumpirmahin nila ang charges o mga paratang at itataas ito sa susunod na level, ang paglilitis o trial. Sa kaso ni Duterte, pwedeng kumpirmahin ang 3 charges, pwede ring 1 o 2 lang sa charges ang kumpirmahin. Diretso pa rin ito sa paglilitis. Sakali tatawagin ng akusado si Duterte. Kung hindi patiyak ang sagot sa sapat bang ebidensya, pwedeng ipagpaliban ang pagdinig at utusan ng mga hukom ang prosekusyon na magbigay ng karagdagang ebidensya o kaya magsagawa ng karagdagang investigasyon. O kaya naman, amyandahan ang kaso kung ibang krimen ang itinuturo ng mga ebidensya. Kung hindi naman, ang sagot sa sapat ba mga ebidensya, hinto ang proceedings. Pero magbibigay pa ng utos sa mga hukom kung ano magiging susunod na hakbang. Base sa Rome Statute of the International Criminal Court, kahit i-decline ng chamber ang pagkumpirma ng charges, hindi nito mapipigilan ng prosekusyon na humiling ulit ng confirmation of charges hearing kung may ipipresenta silang dagdag na mga ebidensya. Hindi pa automatic na palalayain si dating Pangulong Duterte. Mananatili siya sa loob ng ICC Detention Center habang hinihintayan pa siya ng pretrial Chamber 1.